maging accountable ang mga tao na gumagastos sa salapi ng taong bayan, di ba? Okay. Next, mga kababayan. Pag-usapan naman po natin ito. Akala ni Sara Duterte, mga kababayan, ay magaling na siya. Diba? Sabi niyang ganun, wag daw po siyang i-gaslight dahil nagsimula daw ang lahat ng ito dahil sa pag-iimbestiga laban sa kanya. Ngayon, sinupalpal siya ngayon ni Congressman Jude Asidre. Mga kababayan, bakit kami ba ang gumastos? Kami ba ang nagwaldas sa pera ng taong bayan? Sa pool na pa sa pool, si Sara Duterte. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Basahin pala natin. Ito yung sinasabi rito. Wait lang. Sabi po ni Sara Duterte, mga ka-GP Natics, at bakit siya sinupalpal ni Congressman Jude Asidre? Sabi ni Sara Duterte dito, kung binanggit kasi sabi ni Sara ay, nako, hindi natin nakuha yung buong narrative ba? Wait lang. Baka mawala tayo eh. Ang sabi kasi ni Sara Duterte dito ay ito po. House Assistant Majority Leader and Tingog Party List Jude Asidre criticized Vice President Sara Duterte. Ito kasi sinabi ni Sara, that the impeachment proceedings are just a waste of public funds. Sabi ni Sara, ang impeachment proceeding is just a waste of public funds. Sabi naman ni Jude Asidre, kung pagwawaldas lang din, hindi siguro ang Vice President or Vice Presidente ang tamang tao na mag-correct ng pagwawaldas. Bakit? Kaya nga kakaroon ng impeachment proceeding kasi may tao na nagwaldas at ang tao na nagwaldas walang iba kung hindi ikaw. Diba? Kung hindi man ikaw, sino? Ikaw ang head of the agency. And nasa iyo lahat ng utos, mga kababayan. Nakita mo nga si Gina Acosta? Diba? Sinabi ni Gina Acosta, wala po akong alam dyan. Pagkatapos po binibigay ko po kay La Chica. Sabi naman ng isa, binibigay ko po kay Nolasco. Tapos si Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, na ang pinapalabas nila na si Mary Grace Piatos daw ay si Epel Lisa. Talaga naman, mga kababayan, talagang makapaghugas kamay lang, pointing fingers ang ginagawa nila. Hindi ako yan, ha? Siya ang nagbigay sa akin, siya nag-utos. Tingin mo, Sara, maniniwala kami? Unang-una, sabi mo, hindi halal lang taong bayan si Lisa. Tapos susundin mo siya pag inutusan ka, Vice President ka. Diba? At ayaw mo na inuutusan ka. Paano ka susunod kay FL Lisa pag ganon? Di ba nakakatawa? At the first place, mga kababayan, mga JP Natics, nung una pa lang na lumabas si Yusek Mercado, dapat sinabi mo na, totoo, yung white envelope. Pero hindi mo sinabi. Ang ginawa mo, criticize mo. Diniscredit mo ang pangalan ni Yusek Mercado. Tama naman si Asidre dito nang sinabi niya, hindi ho kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that the procedures such as the impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Mga kababayan, ibig sabihin ni Congressman Jude Asidre dito, hindi naman po pagwawaldas ng pera ng taong bayan yan. Because, sabi ko nga sa inyo, bilang mga halal ng taong bayan, diba? Mandato po nila, kanilang constitutional mandate, na aktuhan, ganapan ang pangyayari or ang isinampang impeachment case against Sara Duterte because tayong mamamayang Pilipino, we wanted na malaman natin ang katotohanan. Alam natin na dapat, dahil nakikita na natin based on the investigation, gusto nating panagutin
ang taong nagwaldas sa ating pera. Diba? Oh, sabi ni Tita Alex, ano kaya ang ginawa ni Sarah? Hindi wasting ng pera. Yun nga po yung sinasabi ni Congressman Jude. Bakit ikaw magsasabi sa amin na tagwawaldas ng pera ang impeachment? Oh, kaya nga magkakaroon ng impeachment dahil sa ginawa mo, betrayal of public trust. Ano pa ba yung mga kinaso sa kanya, mga kababayan? Diba? Tungkol sa pagwawaldas ng pera. So, paano mo niya sasabihin na ang gagawing impeachment ay isang pagwawaldas? Samantalang mga kababayan, ito nga ang hiling ng taong bayan. Ito ang hiling ng mamamayang Pilipino para maging accountable itong si Sara Duterte. Pahiya siya dito, mga kababayan. Inis na inis si Sara Duterte dito. Halos magwala. Kaya nga po, pagkatapos ng statement na ito, nauna to bago yung statement ni Sara Duterte, doon sa Ifugao, na kung saan sinabi niya, ang lahat ng kumakalaban sa kanya ay hindi niya po patatawarin. Sabi niya, araw ng Pasko, araw ng pagbibigayan at pagmamahalan at pagpapatawad. Pero kayo po, bahala kayo dyan, basta ako, hindi po ako magpapatawad. Yan ba yung ugali na dapat na makita natin sa isang leader? Second highest official of the land. Mga kababayan, ganun ang maririnig nyo? Ayaw magpatawad? Oh. Sabi ni Kaiser PH, kung susuporta ng INC si Sara, isa lang ibig sabihin niyan, inutil na Kristiyano. Ay, grabe naman. Wag naman ganyan, mga kababayan. Dapat maging ano lang tayo, disente naman tayo sa pagkokomento. Wag naman ganyan. Edwardson Punsalan, bagong Pilipinas tayo at nililinis ni PBBM dahil pinasok na tayo ng mga incheck sa panahon ni Duterte. Gusto nyo bang sakupin nyo na tayo ng mga incheck? Oh, totoo naman. Rowie, wala tayong magagawa. Uniting president nga siya, kaya ayaw niya, pero law-abiding president siya. Diba? Uniting. Hindi, ang Pangulo natin, law-abiding citizen. O, Carmen Lee, ituloy ang impeachment kay Sara, pagkita tanggalin sa pwesto, huwag makinig sa INC si Marcoleta Tonying nakiusap sa INC. Kaya nga sabi ko, yung paglabas ni Katonying, mga kababayan, palagay ko, nag-initiate siya na ilabas yan para mapasunod nila ang taong bayan na, utos to ni PBBM. Ayaw niya ng ganito. Kaya kailangan sundin natin. Kahit may opinion ng presidente, walang sino man ang pwedeng pumigil kung may tao na magpapile ng impeachment case. Kalahin nyo yun? 70 ang complainants na ngayon ng impeachment case against Sara Duterte. Nung una, 16 lang. Ngayon, 70 na. Oh. Ibig sabihin, marami pong naniniwala na itong si Sara Waldas ay talagang grabe po ang ginawa sa pera natin. Kung sino-sinong pangalan gagamit pa ng certification ng iba, that is a fraudulent activity. Anong pantawag pa dyan, mga kababayan? Bukod sa fraudulent, ginagago tayo niyan. Diba? Gusto nyo pa maging presidente yan? Kaya, we must stop it now. Diba? Tigilan, pahintuin na natin. Putulan na natin ng pag-asa na manalo sa 2028 election dahil kapag yan ay nakapasok at nakaupo bilang presidente, walay tayong lahat. Pero huwag mo mapagtanim ng galit. Diba? Oh. Ay nako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po mga kababayan ay magkakaibang man tayo ng opinion. I was expecting na may magagalit sa akin. Okay lang yan. Diba? Lahat naman tayo ay may karapatan magpasya, may karapatang magpahayag ng ating mga opinion. But the end of the day, we are concerned about
this country. Sino ba ang nanggugulo? Sabi nila gusto nila ng kapayapaan ng INC, nung dalawa na yon. Pero sino ba ang nagpapagulo? Sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba ang nagdudulot ng kaguluhan? Kanino ba nanggaling ang mga patayan? Di ba sa kanila? Kanino ba nanggaling ang nakikita nating pagnanakaw? Sa kanila din. So, tapos gusto ninyo na ipatigil ito? Aba, hindi lang kayo ang tao dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi, kung kayo, ilan ba member ng INC? May 7 million ba kayo? Kung 7 million kayo, or 10 million, kahit sabihin nyo pang 20 million kayo, mga kababayan, subalit ang kabuuan po ng tao sa Pilipinas, botante, ay nasa 115 million. 100 million to 115 million. Taong bayan pa rin ang magpapasya. Diba? Thank you so much once again, mga kababayan. Salamat po. At nakakalungkot, ano? Nagkakahati-hati tayo sa mga opinion na to. Pero okay lang yan. Kasi mahal natin ang bansang Pilipinas. Mahal natin ang Pangulo natin. Mahal natin ang gumagawa ng matuwid. Maraming salamat po. At magkita-kita tayo sa mga susunod na live stream at mga video natin. Ipapag-ghost tayo ni Sarah. Bye guys!